So ayan, at itiligpit mo muna natin itong dalawang ito. Itong black and white na to. Unahin natin yung kulay blue. Ito muna ang unahin natin. So ayan, at testerin muna natin. So ayan, nakatap na dito sa ating plug switch natin. So ayan, nagana po siya. 1, 2, 3. Ayan, lakas ng makina niya. So yun, alamin natin kung anong problema nito. At ito'y ating kinuha dun sa may-ari at paayos niya. So ayan, at bukasan po muna natin to. Tanggalin natin to, pati ito lahat cover. So yan, plug in po natin. Hindi natin i-switch. Anong problema? So ayan po, naugong lang siya. So ilapit natin yung camera. Hindi yung ating mic para mapakinggan nyo. Yan, naugong lang. So yun po ang ating aalamin. Pero malamang sa malamang ang problema po nito ay bushing at saka shifting. Yan ang ating suspect dyan kung bakit siya naugong lang. So buksan natin ang makina. And then para makita natin kung anong diferensya na talaga nito. Pero malamang sa malamang bushing at shifting po yan. So ang gagawin natin dito ay papalitan natin ito ng cell bearing o ball bearing kung tawagin. So mayroon tayo dyan mga na-order sa online. So ganun na ang ating mga ikakabit ngayon. At ito naman ay sigurado yan. So pagka yun ang nailagay natin, pang matagalan na yan. So buksan muna natin. So yun, napansin ko kulang siya ng tornilyo, 2. Try natin, lagyan natin ng 2 tornilyo kung uugong pa rin. So ito po, tandami nating stock ng mga tornilyo. Hanapan natin yung kasukat. So yan, nakasaksak na. Try natin ulit. So yun, talagang naugong lang. Yun talaga ang problema niya. So ayan po yung kanyang magnetic wire na ibang klase ang pagkaikot niya. Yan o. Itong medyo mahirap nang isuot kung paano ito. Kasi nakadikit siya yun. So yan po. At napansin ko rin, ito pa, bushing pala nga. Luwag-luwag. Kaya yan ay naipit. Kumbaga hinahakab niya ganun. Kasi nga maluwag siya. Yung kanyang bushing. Talagang luwag na luwag na. Yun. So yan, tanggalin natin yung bushing and then palitan natin ng ball bearing. So ayan, nabuksan na po natin. So ayan nga po, nakitong dahilan. Ito, luwag na siya. Kumbaga wala na siyang lock talaga. Kaya nasunod na yan ay. Kaya hinahakab niya. Yan o. Dalawang luwag na siya. Dapat hindi gagalaw yan eh. So yan, at palitan natin ng ball bearing. So ito po yung ating ball bearing na in-order natin sa online. Yan o, dito natin ilalagay yung bearing.
Yan. Bali dalawa. Dalawa yan, oh. Dito po natin yan nila isushoot. Yan. Yan ang forma niyan. Then lalagay natin dito yan. So yan, naipasok na po natin yung isa. Hindi yung isa naman. So yan, tinanggal muna natin to. Hindi na ito. Para atin siyang mabaklas yung bushing na ito. So papalitan natin ng ball bearing. So yan, tinanggal na po natin yung mga bushing. So palitan natin ng ball bearing ito. Yan, ito. Ito natin lalagay. And then dito. So yan. Shoot natin dito sa kanyang cup. And then pasok natin dito. So pag maluwag, gagawa na lang natin ng paraan. Lagyan natin siya ng goma sa gilid kasi medyo maliit yung ating na order. Dapat pala malaki itong housing na ito. Dito tayo nagkamali. Maliit. So dapat pala malaki ito, itong goma na ito. Itong goma na ito. Yung sukat nito. Yung sukat nito. Yan, dito tayo nagkamali ng bili. O ng order. Dito. Dapat pala ito yung malaki. Tapos dito maliit. By next time, order tayo ng tama. So yan, tanggalin muna natin to. Itong mga nakakover na ito. Na nalusaw na. Gawa ng langis. Yan. Yan, gawa nyo lang ng paraan para magkasya. Yan, katulad ditong ginagawa ko. And then, puputulin yun doon. Tapos lalagyan ko ng tape. Dapat po, sakto lang siya. Para pag nilagyan natin ng guma o ng electric tape, sakto lang siya. Yun, dapat saktuhan siya. Para walang awang. So yun, sakto na po. Lagyan na natin ng electric tape. So yan, paikutan lang natin ganito para sumikip siya. Yan, dapat yun ang nasa ilalim. Hindi, isusukat natin yung laki niya. Pag sakto na, saka atin tanggalin yung tape. Saka natin putulin. Yan, ganyan lang po. Then, ikat natin. Tingnan natin kung kasya na. And then, itutupin natin itong ganito. So, yan. Yung tinupi natin, yun ang sa ilalim dito. So, yan, sakto lang, oh. Yan, gawa-gawa lang ng paraan, no. Then, suot natin itong bushing. Yan. Diba? Sakto. So, lagyan natin sa kaha kung saktuhan lang siya. So, pag nasabit, lagyan lang natin dito ng yung parang pinakang niya. Tawag dun, nakalimutan ko na.
basta ito ganito. Limot ko na kagad. May kalimot na tayo eh. Ayun, ganito. Yung parang pinakang washer niya. Limot ko rin ang pangalan nito. So, lagyan natin ng ganito para magkasya. Para umangat. Yan at ay balik na po natin sa dati. So, ito yung likod. Ito natin sasalpak ito. Yan. And then dito sa harap. Tingnan natin kung sakto lang. So, masikip. Babawasan natin yung ating nilagay. So, yan. Binawasan po natin ng isang washer. Yan. Yan o. Sakto na po ang ikot niya. Maganda na. So, yan. Maganda ang ikot niya at ball bearing na yan. Kumbaga, pang matagalan talaga ito. So, ngayon lang tayo naglagay ng ganitong ball bearing para ating matesting. So, lagyan natin na ng lock. Lagyan na natin ng tornilyo. Araw-gabi, bakit naalala ka't di ko malimot-limutan, sa atin ay nagdaan. Kung nagtatampo ka, kailangan bang ganyan? Ang isa't isa'y mayroong pagdaramdam. So ayan, ganito lang po. So pag masikip pa, bawasan pa natin yan ng isang washer na naman. Yan. So testingin muna natin kung maganda ang ikot niya. So yan, i-plug in natin. Ayun, ganda ng ikot niya. Oh. Pang matagalan na ito. Hindi katulad nung bearing na talagang pag yun ay nagasgas na, itong bushing na ganito, pag nagasgas na yun dun sa shifting, another palit na naman ng bushing at shifting na naman. Samantalang itong ball bearing, pang matagalan talaga ito. Kaya sa mga baguhan po dyan or sa mga datihan o sa mga hindi pa nakaka-discover nitong ball bearing na ito, ay maghanap na po kayo sa online o sa Shopee. Yan po, mura lang naman. Kaya lang walang price. Kalimutan ko na ang price nito ay. So, yan. Ganito lang po ang hanapin nyo sa Shopee. And then ito po yan. 10 piraso po yan. Nasa 200 plus yata ang bili ko nito. So, itong 10 pirasong ito, ang magagawang electric pan nito ay 5. So, mamaya mayroon pa tayong i-repair. Baka ganito rin ang problema. Ay, ganun ulit ang gagawin natin. So, ang ginawa natin, yung bearing kanina, ito, nilagyan natin ito ng goma rito. Pinasok muna natin ito ay itong cup na ito. And then, nilagyan na natin ng goma, ganon. Interior lang po ito. Tapos kinat natin doon, tapos nilagyan natin ng electric tape. So, tansyahin nyo lang yung tamang laki niya pagpasok dito. Kasi malaki ito eh. Kamali tayo ng order. Meron namang mas malaki pa rin yung saktong-sakto dito. So, kailangan lang susukatin nyo yung buka nito kung ilang cm. So, ito. Yan kung ilang cm dun
Makikita naman yun dun eh. Yan yung laki niyan. So, doon tayo nagkamali. Dito, kung ilang cm. Kasi dito, ito yung sukat niyan. At itong 1, kumbaga bawat bilang niyang maliliit na yan, yan yung cm niya. So, dito, pag may bibilang kang mula dito sa maliit na ito, 1, 2, 3, 4, 5. Kaya pagdating dito sa 1, yan ang 10. 10, 20, maaaring 22 cm ito eh. Oo nga, 22. Yung luwang nito. So, ito ang susukatin nyo para maka-order ko siyo. 20 lang pala to. Yung luwang nito. So, kailangan pala 22 para magkasya ito. Itong cup na ito. Hindi ito. So, luwag na luwag. Ginawa lang natin ang paraan. Yan, dapat pala ganito kalaki. Yun, 25 pala to. Or 24. Yan, oo nga. Ay, nasa 30. 1, 2, 3. 32. 32 pala ang luwang nito. 32 cm. One, 2, 3. Ay, 4. 34 cm. Yung luwang pala dito dapat. 34 and then ito 22. Ayun. Yan. 22 ang laki nito. And then dito yung laki nito dapat 34 pala ito. So yun, hanap lang kayo sa online. Dali lang itong sundan itong ating ginagawa. Para matibay na yung inyong i-repair na mga electric pan. So palitan nyo na ng ganito. Ball bearing, galing yan sa online. So yan nga, maganda na ikot nito. Testing ulit natin. Diba? Talagang pangmatagalan na yan. Ikaw lang ang sasawa gumamit. So yun, at ibabalik na po natin ito. Dito. Lagyan na natin ng tornilyo. So ayan mga igan, at lagyan muna natin ng cable tie. Yan, para mas matibay. Yan. Nakaayos ya. Ngayon putulin natin. So yan, okay na. Ngayon lagyan na natin ng cover. So yan po, nilagyan din natin dito sa ilalim ng cable tie para hindi po siya magalaw-galaw yung kanyang wire. And then lagyan na natin dito ng tornilyo para mag-swing siya. So ayan, at i-plug in na natin para matesting na natin yung ating pinalitan ng bushing. So ayan na po. Medyo maingay lang po, gawa ng bearing na po yung ating inilagay ay. Ganun po talaga ang ikot niyan, gawa ng bearing siya. Hindi katulad po ng bushing na talagang ito ay tahimik lang. Ito. Hindi katulad ng bearing. Ay, sorry. Sakit. Tinamaan ang aking kamay. Hindi katulad nitong bearing talagang iba at gawa na may mga bearing po yan sa loob ay. Hindi katulad nitong bushing. Kumbaga wala siya. Kaya tahimik lang ito pag ginagamit. So ayan po ang pagkakaiba.
So ito po, pinalitan natin ito. Ito, kung inyong mapapansin ito, tinanggal natin ito, mga busing na ito. Hindi nito ang pinalit natin. Yan, mga ball bearing na yan. So yan o. Dito po yung cap nya. Ito yung cap. And ito naman yung bearing. So yan, malakas din ang ikot. So yan po. Sana po sa ating ni-repair na ito na muli, na bagong tuklas natin, na paano ba tatagal ang ating electric fan. So ito na yung solusyon sa ating inikabit na ito na ball bearing. So yan, talagang tatagal na po yan. Kumbaga makina lang ang susuko dyan, kasi ito maganda nga pong gamitin. So yan. Yan po, kung inyo pong naibigan itong ating bagong repair na electric fan o stand fan, ito po ito. At gawa na ito, may pihitan dito. Iniwan lang natin sa mayari yung paan yan. Sana po subscribe at pakipindot na rin po ang ating notification bell. At pakishare na rin po para malaman po ng ating ibang viewers na may bago tayong ni-repair. Na ang ipinalit natin ay ball bearing. So yun lamang po, at maraming salamat. And God bless you all sa ating bagong tuklas na pagre-repair ng stand fan. God bless you all po. And ingat bawat isa.